Yan yung kanyang caliper. Ito naman yung kanyang body. So dati ay kulay black, ngayon ay kulay red. At ito naman ay nilinis natin para mas maganda ang kanyang appearance. Para talagang flawless lahat. After natin gawin, so malinis talaga. Pintura at saka yung kanyang salamin, talagang makikita natin na merong siyang pagbabago. Ito yung problema. So kala ko okay na, pero nag-umpisa lang siya sa maliit na butol. Hindi, ito na. Yung ibitaw, walang kapit yung kanyang pintura. So kailangan nating alisin yan. Hindi tayo pwedeng maniwala sa tibay yan. Yan. Ayan, lapad. Bumigay. Kumakalas walang kapit, ibig sabihin kung hindi madumi ay maaaring hindi niliha, or niliha man ay manipis ang ginamit na talim ng liha. So may number 120 yan, number 220. So malamang sa malamang ang kanyang ginamit dito, kung hindi 1,600. Kung hindi, ang ibig sabihin number 1,000 or number 600 or 800. So hindi masyadong tumatala. Pag tinamaan yan ng init nagmumula sa ating thinner na inilahok sa ating materyales, so ma-pressure yan, hindi kakapit ng maganda. Liban lang kung lilihan natin mabuti. Pero sa estado nito, so malamang sa malamang ay hindi nalihang mabuti. Or maaari din na itong pinturang ito ay mayroong pagkakaiba sa materialis na ini-apply. O maaaring iba ang brand na iba rin ang sistema ng pag a-apply sa kanya. Hindi siya pwedeng gamitan ng ibang brand. May mga ganong setup ng materialis. Kaya nagkakaganito. Ayan. Napakalapad pa lang ito. Ayan. Ayan siya. Nag-umpisa lang siya sa gatuldok na butol. So nung kutkutin natin, dahil hindi naman pwedeng ituloy yun, so ito ang nangyari. Yan ang nangyayari kapag hindi tayo nagliha. So nag-apply tayo ng pintura. So nangyari dito, maaring nagliha siya pero padaan lang, yung parang tipong pasa-pasa lang ang liha, alis gas-gas, or pinunasan lang ng gasa and then okay na. Nagtiwala siya, nakakapit na yung pintura dahil mainit naman yan dahil sa thinner. Pero hindi pa rin yun effective. Ito patunay na talagang pag niliha makapit. So ito may masilya, halos hindi na namatikal. Pero ito, ayan. Ayan, maaring kaya nasunog yan ay idinaan lang sa taas ng volume ng thinner dahil naniwala siya nakakapit na ang pintura. Once na mainitan ito, magsasanib na ang pinturang luma at saka yung pinturang bago na ini-apply, ipinapatong sa ibabaw. So napaka-importante na before tayo mag-spray ay lilihain muna natin. Katulad nito, patunay na naliha ito dahil sa tama ng masilya. So ayan, matibay ang kapit, so hindi na siya bumibitaw. Hindi kamukha nito, ayan, walang masilya, so bumibitaw kasi hindi tinamaan ng liha. At least number 220 dapat ang ginagamit once na tayo ay magpapalabo or 360. And then make sure na hindi ganitong makintab pa. Dapat sure ball tayo na malabo katulad nito. So ito malabo na, sure ball tayo dyan. Nakakapit ang ating i-apply. Kapag hindi niliha yan, hindi kakapit. Humuhubad ang pintura. Lalo na kapag tinamaan niya ng init, syempre babalik yan, titigas uli yung dating pintura pagka nakasingaw na ang thinner. So magkakaroon niya ng space, yung hindi siya kumapit ng maayos. Hindi pumatong yung ating pintura dun sa lumang pintura dahil wala namang sugat yung luma o dating pintura na matibay pa naman. So hindi kakapit kahit may thinner. So mangyayari kung puwersado sa thinner, masusunog lang katulad nito. So ayan, nagbitak-bitak siya, ibig sabihin indikasyon na napuwersa ng thinner. Ito naman, tiyak tayo na kumapit dahil niliha yan, sigurado, dahil meron siyang tama ng masilya. So niliha ng 120 yan, 220 before nagpatong ng masilya. So yan naman talaga ang kailangan. So patunay na napaka-importante ng pagpapalabo ng ating surface before tayo mag-apply ng masilya or pintura. Dahil kahit may thinner, hindi pa rin sasama ng maayos yan. Hindi pa rin titibay ang kapit. Katulad nito, tumitikal, bumibitaw. Kumbagay, walang tibay. So ayun, ang daming natiklap. Pantay naman siya eh. So ito lang talaga ang mayroong masilya, and then ito. So ibabaw ang bumibitaw, yung ipinatong. Yan, ito. Hanggang dito yan sa baba. Yan. O hindi yan naliha, pinatungan lang yan. Wala nang liha-liha.
parte yan siguro malamang ay maari ding nagmamadali may-ari. So pagkapasok at least 1 days dapat mailabas na or 2 days paping na. So itong nangyari. Walang kwenta. So kaya natitiklap yan, maaring kulang sa catalyst. So hindi sapat yung tibay niya para makatagal sa init ng mga materyales na ating ipapatong katulad ng masilya. Ang ating masilya ay may taglay na init. So kapag pumatong yan dyan, kulang sa catalyst, madali siyang nagre-react, napapasok ng init na meron ang ating masilya. Ngayon, maaari ding napapasok siya ng init ng thinner na nakalahok sa ating pintura or top coat clear. Kaya kapag tumama dyan, so mangyayari, kung hindi kukulo ay hindi kakapit ng maganda dahil nasusunog ang ating pinatungan. So kapag kulang sa catalyst, kung pintura naman na may thinner, ayan ay magbibitak-bitak. Kung magmamasilya naman tayo, hindi yan kakapit ng maganda, magkakaroon din yan ng paglobo o pag-angat. Ang isa sa reason kaya bumibitaw ay hindi natin niliha. So kapag hindi tayo nagliha ng ating pinapatungang pintura, kahit matibay pa yan, hindi kakapit ng maganda yung ating ipinapatong na materialis, kay masilya yan or top coat clear. Kaya make sure, dapat sure ball tayo na pinalabo natin yan. At ang numero natin gagamitin dyan, mas maganda matalas, medyo malalim ang baon kapag iginigrit natin. So 360, okay na yan. Kahit hindi natin masyadong naidiin, sigurado pag tumama yan dyan, babaon ang kanyang talim dahil medyo makapal na ang kanyang talim. So kailangan lihahin before tayo magpatong, and then kailangan sapat ang catalyst, and then so dapat fully informed tayo kung yan ay nag-aalangan tayo kung anong uri ng materialis yan. So pinakamaganda, gamitan na muna natin ng surfacer primer before tayo mag-apply ng anything, masilya, pintura, bago tayo mag-final ng top coat. Kailangan ang surfacer para matiyak natin yung ating ipapatong hindi mapurwisyo, at yung papatungan hindi rin natin mapurwisyo, kasi ang ating ipapatong dyan is maaaring ibang materialis dun sa papatungan natin dahil hindi naman tayo ang nag-apply nyan. Surfacer, kung tayo nag-aalangan kung anong uri ng materialis ang papatungan natin. So ito, bumibitaw. Ang sure ball na nangyari, hindi niya niliha ng matalas. Kung number 600 dapat make sure na yan ay lumabo, pero ito dahil makintab, so hindi napuro. Or sa catalyst, hindi sapat yung catalyst, or sumobra ang catalyst. Kung mapasobra ang catalyst, hindi maganda. Kung magkulang, hindi rin maganda. Parehong may impact sa ating trabahong ginagawa. Ito nga aking isang tools para lang makalas natin yung isang tornilyo kasi napakahigpit. Nabibilog na kasi yung ating lock sa gulong, itong tornilyo. Ngayon, para maiwasan nating mabilog, so itong ginawa ko, pinaka-fix. Saktong sakto, and then saka ko siya pipihitin para hindi mabilog ng husto at para makalas. Hindi natin mapipinturahin kung hindi makakalas eh. Ang headlight na ating niliha, so ang kanyang status before natin yan lihahin ay ganito. So meron siyang parang kalami mga kalikaliskis na natitikal. Ayan. So yan yung ating isosolve, kaya kailangan nating lihahin. So dito naman sa ganitong status, bitak-bitak, so hindi na yan masosolve ng bapping. So talagang magpapalit na dahil biak na yan. Meron na siyang mga lamat. Ngayon kapag binapping natin ito, so kikintab yan. Tikal-tikal, lalabo lang siya. Hindi kamukha nito, so nag-clear siya pero tumikal dahil syempre sa init. Nagkakaroon ng epekto yung init dun sa top coat clear na ating ipinatong. Ito naman, dilihahin natin yan. So number 360, 400, 600, 800, 1000, 12. Pwede na nating ibapping para maganda lang ang kalalabasan. So malinis at malinaw, walang mga galos-galos ng liha. Kaya kailangan ang ganung proseso. Na mga lodi, yung ating inayos na headlight. So binapping, niliha, binapping. So yan na yung kinalabasan. Compare dun sa kanyang dating situation, itsura, so mas maayos na siya ngayon. So yun ang ating ginawang paraan, liha and then bapping. Okay, finish na itong ating project. So tinatakloban ko lang yung mugs para hindi madikitan ng putik pag umuulan. Magduduming masyado ay. Okay na ito, lilinisan ko na lang ang salamin and then lalarga na siya.
Mamamasyal na yan, pwede na yung mag rock and roll anywhere. Siyempre dito taklob muna para hindi magdumi yung ating tapos na unit. So ito ay wash over. Binapping natin ang kanyang headlights, then inalis natin ang acid rain nito kanyang mga salamin sa bintana, so windshield. At syempre kalas ang emblem, and then ang caliper ay kinulayan natin ng red. Yung kanyang mags is ibinilak lang natin sa original. So ito dati pa rin yan, and then ito is color black pa rin, so same color pa rin noon. So nisprayan lang natin siya ng bagong pintura at top coat clear. Ito lang ang nabago, naging red, dati kasi naiitim. Ito yung status niya ngayon. Syempre medyo matagal dahil mga seremonyas, pero maganda naman ang resulta. So yan, lalabas na. Ito na nga mga idol yung ating ginawa. So sinakop na natin ang paglilinis ng salamin, and then kinulayan natin ang kanyang caliper, so malinis na yung kanyang mga windshield, at yung kanyang headlight nilinis din natin, binapping. So ito na yung resulta ng ating trabaho. So ang balak dito is after kong mapinturahan, mabapping, ay papatungan nila ng ceramic coating na tinatawag. So mas maganda yun, mape-preserve ang ating pintura ng mas matagal. So eto na, tapos na. Pwede na yung maglamyarda, mamasyal. Yan yung kanyang caliper. Ito naman yung kanyang body. So dati ay kulay black, ngayon ay kulay red. At ito naman ay nilinis natin para mas maganda ang kanyang appearance, para talagang flawless lahat after natin gawin. So malinis talaga pintura at saka yung kanyang salamin, talagang makikita natin na mayroong siyang pagbabago.